Naranasan mo na ba yung papasok ka sa isang simpleng online na meeting? Yung tipong magche-check lang ng mic? Oo, tsaka yung aayusin yung camera tapos may magsasabi na pakimute na lang yung audio kung hindi magsasalita. Napaka-normal, di ba? Ordinaryong araw sa harap ng computer? Napaka-ordinaryo. Pero para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo kung paano kapag itong inaakala mong tahimik na usapan, bigla na lang nagiba ng timpla. Sobrang bilis ng pag-iba ng timpla. Sobra. Paano kung yung usapan sa pag-aayos ng kamera, biglang naging deklarasyon na ang Pilipinas daw ay isang makasalanang bansa? At hindi lang yon ha, may nabanggit pang mga maleta ng pera. Tama, mga maleta ng pera na pinamimigay sa mga politiko. At yung pinakamatindi, yung solusyon daw sa korupsyon ay literal na putulin ang dalawang braso ng mga korapto. Hanggang balikat? Handang balikat, dyan iikot ang ating malalimang pagtatalakay ngayon. Sisiriin natin itong isang napaka-controversial na audio recording na may pamagat na Zoom Introduction, March 29, 2026, God's Message by Narciso Olalo. Pero bago tayo tuluyang maghimay, kailangan mating magbigay ng napakaklarong paalala para sa iyo na sumasama sa pagsisiyasat nating ito. Oo, napakahalaga niyan. Ang mga lalamanin kasi ng pag-uusap natin ngayon ay mga matatapang at medyo radical na pananaw politikal at relihiyoso na nanggaling lamang doon sa mismong source material natin. Mismo, wala tayong kinakampihan dito. Wala talaga. Hindi tayo kumakampi sa kaliwa o sa kanan at lalong hindi natin ine-endorse ang mga paliniwalang ito. Narito lang tayo para iulat at suriin kung paano binuo ang mga ideyang nakapaloob sa audio. Kung baga, inoobserbahan natin siya bilang isang pag-aaral kung paano nakakapanghikayat ang isang naratibo. Tama. Paano niya pinagsama-sama yung mga simpleng problema natin sa araw-araw para makabuo ng isang malaking kilusan sa isip ng nakikinig. Kaya simulan na natin dun sa unang bahagi. Kasi literal na nagsimula siya sa pagbibigay ng rules sa Zoom meeting niya. Yung pag-kick out ng mga participants. Oo, sabi niya tatanggalin niya daw yung mga walang video, tapos yung mga gumagamit ng Chinese or Japanese characters sa pangalan nila. Mainit ang ulo niya sa mga tinawag niyang trolls eh. Nakakatawa nga yung ginamit niyang analogy dun. Tinawag niya silang parang mga paniki. Paniki. Oo, kasi nakatiwarik daw kung matulog, kasi baliktad daw yung pwesto ng muka dun sa camera. Dahil hindi maayos yung pagkakaset up nung lente nila. Oo, pero ang napansin ko, para siyang isang guro na nag-check lang ng attendance sa klase, tapos biglang nagbigay ng doomsday sermon. Ang bilis ng transition di ba? Sobra. Kasi mula sa inis niya sa mga paniki sa Zoom, biglang lumipat yung usapan sa pagtaas ng presyo ng bilihin at gasolina. At dito napapasok yung galing ng estratehiya niya. Kasi lahat tayo nararamdaman yung mahal na gas, di ba? Ramdam sa bulsa yun eh. Oo, pero hindi niya ito ipinaliwanag bilang problema sa ekonomiya natin. Ang sabi niya, itong pagtaas ng presyo ay patunay mula sa Diyos na ang Pilipinas ay isang makasalanang bansa. Wait, paano niya nagawa yung lundag na yon? Mula presyo ng gas papuntang sumpa ng Diyos. Kasi binibigyan niya ng malinaw na mukha yung paghihirap ng tao. Kapag sinabi mong pandaigdigang merkado ng langis ang dahilan, abstract masyado yun. Hindi may intindihan ng ordinaryong mamamayan. Tama, pero kung sasabihin mong naghihirap ka dahil kinasangkapan ng kasamaan ng mga pinuno natin, Biglang may kalaban. mismo, nagiging patunay yung gutom mo na may malaking labanan ang kabutihan at kasamaan. Wow! Kaya pala naging napakadali para sa kanya na ilatag kung sino yung mga itinuturing niyang makasalanan. At dito tayo papasok sa ikalawang bahagi ng mensahe niya, yung tinawag niyang organisadong pandarambong. Ay nako, naglatag siya ng napakabigat na akusasyon diyan. Inisa-isa niya talaga. Nabanggit niya yung bilyon-bilyong pisong nawawala daw sa mga proyekto sana sa pagpigil ng baha. At hindi lang yun, yung pinaka-controversial na sinabi niya ay yung tungkol sa mga maleta ng pera. Yung tinawag niyang bagbag. Oo, bagbag. Inakusahan niya yung kasalukuyang administrasyon na patagong namimigay ng mga maletang puno ng pera mula sa buwis natin. At sino naman daw ang binibigyan nito?
Hindi lang basta politiko ha. Sabi niya, namimigay daw sa mga pare, sa malalaking media, tsaka sa mga kongresista. Para daw makuha ang suporta nila at manahimik. Bale, kinokondisyon niya yung mga nakikinig na nabayaran ang lahat ng institusyon. Eksakto. Kasi kung papaniwalain mo ang tao na bayaran ng media at ang simbahan, kanino na lang sila makikinig? Sa kanya na lang, sa nagsasalita na lang. Tama. Binabakuran niya yung isip ng mga tagasunod niya. Tapos, binatikos pa niya yung mga sikat na pangalan sa gobyerno. Oo, nabanggit niya sina Tito Soto at Panfilo Lacson. Sabi niya, panguuto lang daw yung mga investigasyon nila. Pati sina Luistro at Abante. Tinawag niyang galamay na nanggigigil umatake. Pero wait, narinig mo ba yung part na sinabi niyang nagkamali daw ang AI? Oo, yung artificial intelligence daw nagkamali sa pagdawit sa iwa. Kasi nilinaw niya na sina Marcoleta, Libiste, Barzaga at Yanko ay matitino daw. Kailangan niya kasing mag-iwan ng mga bida sa kwento niya. Ang mundo kasi na ginuguhit niya ay may malaking puwersa ng kasamaan. Pero may ilang natitirang tagapagligtas. Ang galing ng pagkakagawa niya ng naratibo, no? Pero teka lang, dito ako may malaking pushback sa sinasabi niya eh. Lalo na nung napunta yung usapan sa eleksyon at sa dayaan. Sige, ano yung napansin mo dyan? Gusto nating maintindihan ang lohika niya para sa iyo na nakikinig sa atin. Galit na galit si Ulalo sa paggamit ng makina sa pagbibilang. Tulad nung sa Smartmatic. Gusto niyang ibalik sa mano-mano yung botohan. Binalikan pa nga niya yung Hello Garcia at inakusahan yung namumuno sa Comelec na may tagong yaman. Oo. Tapos ang katwiran niya sa Australia daw na napakaabante ng teknolohiya, mano-mano pa rin. Pero di ba ironiya yun? Kung alam nating mas abante ang teknolohiya, bakit ang solusyon niya para sa atin umurong pabalik sa mano-mano? Hindi ba dapat inaayos yung sistema? Kasi sa paningin niya at sa paningin ng maraming naniniwala sa kanya, ang teknolohiya ay isang saradong kahon, black box kumbaga. Hindi nakikita yung nangyayari sa loob. Tama. Isipin mo, ilalagay mo yung boto mo sa isang makina, tapos ang may hawak ng programa ay yung mismong gobyerno na itinuturing niyang magnanakaw. Siyempre, hindi ka magtitiwala. Oo. Kaya para sa kanya, mas mainam pa yung piraso ng papel na pwedeng bantayan ng mga tao sa presinto kaysa sa isang computer na iilan lang ang nakakaintindi. Kaya gusto niyang ibalik ang kapangyarihan sa kamay ng mga nagbabantay sa ibaba. Naiintindihan ko kung bakit madaling kumagat yung ganyang pangangatwiran kung wala ka ng tiwala sa sistema. At dahil dyan lumipat tayo sa ikatlong bahagi, dahil dyan sa kawalan ng tiwala, nagiging perfecto yung kwento niya para ipagtanggol yung mga pambato niya sa politika. Lalo na yung pamilya Duterte. Oo, idinipansa niya ng todo si Sara Duterte. Sabi niya, yung mga investigasyon daw laban kay Sara ay walang ebidensya at ginagawa lang para sirain siya bago ang eleksyon sa 2028. Pero ang catch doon, pabor pa daw kay Sara yun. Yun nga sabi niya, libreng pangangampanya pa daw yun, na kahit sino pa ang itumbas nila kay Sara, mananalo pa rin ito dahil sa galit ng tao sa kasalukuyang administrasyon. Gaano ba ka-epektibo itong ganitong klaseng martyrdom narrative? Napaka-epektibo. Kasi isipin mo, kapag may umatake si Sara, hindi nila nakikita yon bilang pruweba ng kasalanan. Kundi pruweba ng pag-usig. Tama. Patunay daw yun na ginigipit ang mga tagapagtanggol ng bayan ng mga tiwaling opisyal. Win-win situation sa isip nila. Wala silang talo sa ganung pag-iisip. At ganun din yung depensa niyang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Oo. Kaya daw binabalikan ngayon si dating Pangulo ay dahil marami itong binanggang malalaking negosyante noon na hindi nagbabayad ng buwis. Tax evaders daw. Tama. Tsaka dinipensa rin niya yung tungkol sa pagpatay sa mga kriminal. Sabi niya, tama lang daw na mapatay yung mga nanlaban kasi hindi pwedeng yung pulis ang masaktan. Nakikita mo yung pattern, di ba? Lahat ng batikos, ibinabaliktad nila para magmukhang kabayanihan. Talagang selyado yung lohika nila. Paano mo palalabanan ng ebidensya yun? Yung naglalabas ng ebidensya para sa kanila ay bahagi ng sabuhatan. Wala, imposibleng basagin yun gamit lang ang dokumento. Grabe, no? At dahil ganyan nakalala yung tingin niya sa problema na lahat ay sabuhatan, papasok tayo dun sa ikaapat na bahagi.
yung pinaka nakakagulat na solusyon niya. Ito na yung literal na radical. Kung gaano karadikal yung pag-iisip niya, ganun din karadikal yung inihay niyang parusa kasi anasahan ko, sasabihin niya death penalty. Pareho tayo, karaniwan yun eh. Ibalik ang bitay. Pero hindi eh. Hindi daw siya pabor sa death penalty. Gusto niya, ito para sa'yo na nakikinig, medyo graphic ito, gusto niya literal na putulin ang dalawang braso ng mga korap hanggang sa balikat. Hanggang balikat talaga, nilinaw niya na hindi pwede yung daliri lang o hanggang siko. Oo, kasi baka daw makakagawa pa ng paraan para makaipit ng pera at magnakaw ulit. Ano ba tong naririnig natin? Kumbaga, para itong pinagsamang Hammurabi's Code at modernong anti-graft law. Totoo. At ang katwiran niya doon, ayaw niya silang patayan dahil masyado daw mabilis matapos ang pagdurusa. Gusto niyang maramdaman ng mga tiwali yung hirap na dinanas ng taong bayan. Tama. Sabi niya, buhay pa rin sila. Pwede pa rin silang kumain gamit ang paa. Pwede nilang tignan ng kayamanan nila, pero hindi na nila ito magagalaw. Tsaka binangkit niya rin pala dyan yung galit niya sa mga oligarchs sa langis, di ba? Oo, yung mga nagtatago daw ng lumang stock tapos ibebenta ng doble ang presyo. Pareho din siguro ang gusto niyang mangyari sa kanila. Pero babalikan ko yung unang bahagi ng usapan natin, yung paano ito nagkokonekta sa teolohiya niya. Paano pumapasok yung ganitong kabayolenteng parusa sa mensahe ng Diyos na binabanggit niya? Diyan magiging buo ang kwento niya. Kasi sabi niya, may tatlong hiling ang Diyos. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala, bago ang paghukom. Pagsisisi. Kaya ba hindi niya gustong patayin agad? Eksakto, kung pinatay mo agad yung politiko, ipinagkait mo sa kanya ang pagkakataong magsisi. Wow! Ang pagputol ng braso, sa baluktot pero selyadong logika niya, ay isang pagkakataon para sa kanila na magbago habang naghihirap, bago sila harapin ng Diyos. Grabe yung pag-ikot niya doon. Binabalot niya yung isang napakalupit at marahas na parusa sa isang sagrado at banal na intensyon. Nagiging kaligtasan pa ng kaluluwa yung pagputol ng braso. At diyan nagiging delikado. Kapag ang kalaban mo sa politika ay hindi na lang nagkamali sa palisiya, kundi naging mga demonyong puwersa na, nagiging absoluto ang laban. Oo nga naman. Kasi hindi ka naman pwedeng makipagkompromiso sa demonyo, di ba? At yan talaga ang pinakamahalagang aral natin sa malalimang pagtatalakay natin sa araw na ito. Isang totoong masterclass sa pag-uhulma ng pag-iisip ng tao. Para sa iyo na matiyagang nakinig sa pagsisiyasat natin ito, nakita mo kung paano pinaghalo ng tagapagsalita yung pang-araw-araw na reklamo natin, yung mahal na gas, inis sa mabagal na internet, tapos itinahi sa galit natin sa sistemang puno ng korupsyon. At ibinalot sa relihiyosong takot tungkol sa impyerno at paghuhukom. Kaya yung mga taga-suporta nila, hindi na lang basta galit. Pakilamdam nila na sa isang banal silang misyon para itama yung mali sa mundo. Napakatibay nung naratibo. Hindi mo ito masisira gamit lang ang ordinaryong pangangatuwiran. Kaya bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na palaisipan na pwede mong pag-isipan pagkatapos nitong usapan natin. Nagsimula tayo sa paggawa lang ng rules sa Zoom at nauwi sa isang literal na digmaan ng mabuti at masama. Ang tanong, kung ang mga usaping politikal natin sa Pilipinas ay patuloy na ibabalangkas bilang labanan ng banal na utas laban sa mga demonyong puwersa, kung saan ang kabilang panig ay nararapat lang putulan ng braso. Napakahirap na umatras mula dyan. Oo, paano pa kaya makakahanap ng gitnang espasyo o kompromiso ang ating lipunan? Paano tayo mag-uusap ng maayos kung sa tingin mo ang kausap mo ay kinatawan ng impyerno? Isang nakakapanganig sa demokrasya ang sitwasyon. Napakabigat na kaisipan at yan ang iiwan namin sa iyo. Maraming salamat sa pagsama mo sa paghimay at pagsisiyasat nating ito hanggang sa muli.